sa lipat ang modos ng mensahe. Before anything else, mga igsoon, of course, gipasalamatan ako ang Ginoo sa kay gayunan nga magkabisita sa Surigao. After 5 years, kay last na ko nga bisita mga kaigsunan dito mang February 2019. No? Gikan ta nag-inspection sa Mainit National High School. Kamo ang venue sa to ang camp. Anyway, tanan ba niyo to ganiya? Kamu diri nga sa naniud to mo? Naniud to? Okay. Nakibaw siguro gid mo gawa ko naniud to ganiha no? But pasabot na ko, kung reklamo ka gutom karon kay yung pagpastor taas kay wali, ay okay na siya kay ang speaker wa may paniud to. Ang problema lang kung basig di naganhag undang tong kinakuhangag kaon. Mayong hapon sa tanan. Dalaygon ang Dios sa tulo ka tuig nga yang gihatag sa bulaton dinhi makaigsunan. Dili lang gyud nato mabantayan ang oras, dili nato mabantayan ang adlaw. Mao na nga nagtuo ko nga doon na pay daghang mga katuigan nga ihatag sa Ginoo sa buluhaton niya dinhi nga dapit ug doon na pay daghan usab nga mga buluhaton nga masugdan pinagi nining mao nga iglesia dinhi. Busa dalaygon ang Dios sa iyahang kaayo sa itong mga kinabuhi tungod kay naa sa mga pamaagi, naa sa mga pagpanglihok sa itong mga kinabuhi, mga butang nga dili nato masabtan. Dili usahay nato matugkad ang iyahang katuyuan apan kining tanan para gayud sa iyahang kahibayaan. Sa atong pagpamalandong makiigsunan, buksan nato atong mga Biblia sa atong text sa Luke chapter 19, verse 11 and verse 12. Hanggang 13 rather. Luke chapter 19 verses 11 to 13. Hangyon ako kaway kabilinggan sa pagtindog sa pagtahod sa pulong sa Dios. Okay, mato pa rin And as they heard these things, he added and spake a parable because he was nigh to Jerusalem, and because they thought that the kingdom of God should immediately appear. He said, therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Di pasalamatan kanamo langiton nga mahaling taknaa sa sayong kagabion sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo sa imuha Ginoong pagkamatinumanon sa among mga kinabuhi luyo sa among mga kapakyasan. Lord, thank you sa lain usab nga tuig nga imong gihatag sa bulaton dinhi sa dapa. Malaumon kami nga pinagisayong panalangin ug paggamit sa mga kaigsunan aduna pay daghang mga kalag nga madala sa imong tiilan ug sa ingon mobaro gayud ang usa ka lig-on o sa Ginoo ka balinasigon malipayon nga nagapangalagad kay iglesia dinhi nga dapit na imong magamit sa pagpalapnag pa sa maayong balita. Dili lamang Ginoo dinhi kundi kung asa man nimo pagagamiton ang mao nga iglesia. Dining taknaa gamhi ang imong alagad. Ihatag kanyang langitnon nga kaalam. Buksi usab gayud ang among mga kasing-kasing ug walay gahom ang among kaaway karon sa pag-ilog sa mga panalangin nga imong igabubo kanamo. Tabuni kami sa hamiling dugo ni Kristo Jesus ug himuha kaming putli hingpit nga magaday kanimo ning taknaa. Ang kadaugan giangkon sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede na ito makuha iko ni kamay. Asa may iko ani? Iko. Iko ang iko. Kuha na itong iko gamay. Hey, sound iko. Check mic. Okay. Kaya kung iko, makahinumdum ako itong Majikiros Davao, no? Kaya dito man ko sa Bangkal, nag-eskwela o duha ka tuig. And at the same time, dito ko na-sign sa Bulton Isla. Kapag ni Pastor Padernal. So every prayer meeting o every time nga mo to big Bulton Isla, labi naghapon na, baagyan na mo muagi gid sa Rizal Park kung na makita mig mga Majikiro dito. Kana ganing Majikiro nga kana bang magdala-dalag sawa o ng papel himong itlog, ang itlog himong piso. O unsa para diha niya kanang mahuman na lang ang iyang show, ang piso ligid makaos bitin.
Kinaiko. Anyway, occupy till I come. Unsa ang mga butang atong makuha gikan nining mao nga sugilanon tungod kay usa man kini ka parabulo, no? Usa ka parabol nga gihatag ni Kristo Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an ug sa mga tawo nga nagapalibot kaniya, ilabi na kay naa na sila duol sa Jerusalem. Now, nining panahon na makaigsunan, kung atong tanaw ng historical background, mao ni nga time nga ang Roman Empire mo gi-consider nga world power o nga ang Israel, ang tibuok Bibleland, ang tibuok Kanaan, ilawom sa Roman Empire. So, sa laktod ng pagkasulti, ang mga Hudiyo, tinguha gyud nila nga mapahigawas sila gikan sa mao nga, I would say, pagka-subject sa mga Romans. Pareha ba sa mga Pilipino? Sa dihang ilalom tas mga Katsila, ilahimot ang ilalom sa mga Hapon, and even temporarily ilahimot ang ilawom sa mga Amerikano, gusto gyud ta og kagawasan. Mao na ang pagbati mga kaigsunan sa mga Hudiyo. Og nagtuo sila nga hapit na gyud ang gingharian moabot tungod kay ilang thinking, ang ilang mindset nga ang gingharian nga pagatukuro ni Kristo usa man ka physical nga gingharian. And so naghatag siya sa bingay mga kaigsunan may tungod sa usa ka nobleman nga nilakaw sa layo nga dapit og nagbil tungod kay dunay gingharian nga iyahang pagadawaton. Og sa iyang paglakaw, dinhi gikuha mga kaigsunan ang atong text nga occupy till I come, tungod kay iyang gitawag ang iyang napulo ka mga tinun-an og naghatag siya mga kaigsunan og napulo pud ka salapi. Og ningon siya, occupy till I come. Now, kanang pulong occupy, kung sa ato pa na sa pagkakaroon, punon. No, mura siya punon, magpuyo. Wait lang nga, diha miga among i-occupy na nga space. Pero ang pulong occupy din mga kaigsunan, ang buot pasabot nga mo trabaho, maging busy. Mahimo makaigsoon nga dunay mga buluhaton. The word occupy, dili lamang ka na mong buot pasabot, kundi na dunay mga pagpaninguha. Og angay sa ato ang mga kaigsoon din sa dapa, og alang kanato masayod kita, nga of course, samtang gapaabot kita sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus, gisugo kita niya nga kinahanglan ta mahimong busy alang sa mga buluhaton nga bawang pagpalapnag sa maayong balita. This evening, beloved, let us learn first of all, we are called to do God's business. Gitawag kita aron nga atong pagahimuon kung unsa man ang bulaton sa Dios nga iyang gikabilin diha sa iyang simbahan, sa iyang church. Now, sa atong panghunahuna, sa atong panahon, moingon gali kag simbahan or church, ang atong hunahuna kanang building. Pero dili na siya mao. Kay kanang building, mo bitaw sa church building. Kay ang tinuod nga church kadtong nagatigom sulod sa mga building. Kay kanang word church, gikan kada sa original nga Griego nga pinulungan, nga ang buot pasabot pundok sa mga tinawag. Kanang pulong eklesia nga gigamit ni Kristo Jesus mga kaigsunan, una kana siya nga gigamit didto sa Athens. Og ang kahulugan niya lang mong pulong, mura siya wala siya, or equivalent siya rather. Equivalent siya, wa siya kalainan, niya lang panagtigom sa ato ang konsiho. Kaya ang eklesia mo ang pagtawag sa mga legal nga mga citizens ug magtapok sila ug maghisgot sila kung unsa ang kalambuan sa ilahang syudad kon lungsod. Pero mga igsoon, angay nimong masayra nini kagabion nga dili nimo maangkon ang mao nga kabutang, ang mao nga sugo dili nimo mahimo kung una sa tanan wala nimo naangkon si Kristo Jesus nga imuhang manluluwas. Matod pa sa tong verse, in verse 12, he went into a far country to receive for himself a kingdom and to return, and he called his 10 servants.
Although sulugoon ang gigamit nga pulong makiigsunan, pero makaingon ka nga ang sulugoon o ang agalon, doon na gid sila relasyon. Dili ba? Ngamot pasabot ang agalon, wala siya nanawag sa mga tao nga dili niya trabahante. Sa mga tao nga wala siya nakaila. Sa mga tao nga ignorante, igo lang niagi sa iyang tindahan. Kundi iyang gitawag, kadtong iyahang mga magbubuhat o gidawat sila niya, ingon nga iyang magbubuhat kung kinisalig siya sa maong mga tao. Ang atong pastor negosyante man eh. Mudawat ka kang mga apply diha, o niya, wa ka makaila. Bisan gani sa atong kapanahunan karon, kung igno na to mahimong magtrabaho ka sa balay, kulang na naman ang gani pangayoan kang NBI clearance. Makainumdum lang ko niya tong nag-apply og helper. Unang pag-abot gyud niya gipalingkod siya makigsunan o gignan siya sa iyang mahimong amo. Inday kamera badali kay mamahaw mig alas 7 gyud sa buntag. Sharp. Kaya siya nga, sige lang ma'am, binili lang ko ninyo. Kay di ID pa na niya ting mata. Pwede na na. Now, ingon si Christ dinhi, gihulagwan niya ang nobleman. Actually, naghulagway ka na kaniya, ug bato pala, he called his servants. Na sa ato pa makaigsunan, nining taknaas kagabhion, kung gusto ka nga mga lagad sa Ginoo, kinahanglan mailhan gyud nimo siya. O sa may pasabot niya na, Pastor, nakailaman ko kinsa na si Kristo Jesus. Kada tuig gasaulog kog Pasko. Abril o Marso gasaulog kog Semana Santa. Igsoon, higala, kung kana lang ang imong nasabtan o nahibaluan sa pagkatao sa Ginoo, mabaw ra kayo ang imong nahibawan. Of course, it is important, it is necessary nga masayra nimo, no, nga si Kristo Jesus na tao. Si Kristo Jesus gilansang. Pero labaw gyud nga angay nimong masayran unsay purpose nganong gibuhat to niya. Today is August 13. So sa ato pa makaigsunan, pila na lang kadlaw, 17 or 18 days na lang, mutungtong na tag September. Mugawas na pod si Winnie. Kailan mo ni Winnie? Kala bang whenever I see girls and boys ba? Nga naman, Christmas season naman. Again, bisan paggikan sa imong pagkahimugso, hangtod sa imong kamatayon, magsaulog kag Pasko, bisan pag 365 days kang magsaulog, kay walay tanggal-tanggal ang imong Christmas tree, walay tanggal-tanggal unsa ang imong decoration, pero kung wala nimo nasabtan, wala nimo nasayran ang purpose nganong si Kristo nagpakatao, ang imuhang nahibaw-an gamay ra gyud kayo. Unsa mo pasabot, angay din natong masayran, angay din natong sabton, unsa iyang purpose, nganong nibiya siya sa trono sa iyang himaya. Iyong pasawit, he left the splendor of heavens, knowing his destiny. Magtanaw, nakakita siguro mo makigsunan katong the passion of the Christ, sakit kayo tanawon, right? Pero kadtong tanan nga pag-antos, giantos to ni Kristo Jesus, kay para to nimo, para to ako. Ngamot pasabot pilagi siyang kamatayon, maangko nato ang kapasayloan o ang kasiguruhan sa atong kaluwasan. Mangutan na bitata, nakasiguro ka na ba sa kaluwasan? Atong klarohon karong kagabion. Nakasiguro na bata sa atong kaluwasan? Kinsa wala pang nakasiguro? Or kinsa nakasiguro, pataas ka mo? Let's be honest, ayaw pataas ka mo to, hindi ka siguro. Down. Pastor, ang tao dili man makasiguro sa tagbuhi pa. Tinuod. Dili ko makikilalis mo na. Pastor, ang tao dili makasiguro sa kaluwasan sa tagbuhi pa. Tinuod. Mo bitaw na nga si Kristo nagpakamatay aron nga pinagi sa kamatayon makabaton tag kasiguruhan. Ang buot masabot na nga na makigsunan nga siya mao ang naghatag nato sa kasiguruhan. Ug ang kasiguruhan nga iyang gihatag kanato makigsunan, iya kining gibayran sa iyahang kamatayon, sa iyahang kinabuhi. Mao din na mga igsoon,
nga may nungdanon tang unang pagtawag sa Ginoo kanato, pagtawag ngadto sa kaluwasan tungod kay mao na say ultimate purpose sa imong kinabuhi. Yes, musugutag sa dili mga kaigsunan, usahay ang atong pagtuo nga kining kinabuhi kutob lamang sa pagkaon, kining kinabuhi kutob lamang sa pag-angkol ug bahandi, kining kinabuhi kutob lamang sa pag-eskwela o mahimong professional someday. Again, walay sayop diha nga bahin. Pero kung diha na kutob ang imong panglantaw, kung diha lang kutob ang imong tinguha, moingon ko kanimo, wala nimo natugkad ang tinuod nga katuyuan nganong naglungtad ka nining kalibutan na. And to live without purpose, mga kaigsunan, mao na siyang klase sa kinabuhi nga miserable ka. Sultihan ta mo, dako ra bagyog kalainan. Gisulti ko na sa mga ladies. Dakog kalainan ang successful o kalabang fulfilled. You can be successful but not fulfilled. Kung 3 years na mong nag-anniversary karon mga kaigsunan, personally, as a personal testimony, 3 years po na karon nga anniversary nga kay pag 2020 February nakasulod kong trabaho, export company. Nakontak pa ko ni Sister Melanie nangita mig tabugok ba to Sister Melanie itong ipangita to kinaga-export mes Korea. Yes, tinuod ako sakto nga sweldo ginadawat, but deep inside na ako'y gipangita, and that's fulfillment. On sa July 31, 2021 moto'y last akong pag-duty sa opisina. Since then, hangtod karon, grasya sa Ginoo, full-time ko nagalagad sa Ginoo by faith. When we say by faith, wa ko bisag pisong gidawat nga sweldo. And praise God. Lagi provide ang gikinahanglan. Daghan nga mga love gifts, of course, daghan nga mga nagahatag. Pero as to, kumaga pa, akong former or akong previous nga kinabuhi, gikan pag wa pa gani ko nag-graduate na alam ko sweldo. Kaya naman ko yung church nga gitrabahoan. At the same time na ko scholarship nga ginadawat. And suddenly, nawagtang to makaigsunan tungod sa sudden turn sa to mga kinabuhi. But again, akong gingon, I decided, by the grace of God, ni-commit ko, nangaingon ko sa pastor, please pray for me. Nga naman, na something akong ginapangita, and that is fulfillment. O gining kagabion, mga kaigsunan, mo po na siya. Kung dili nimo maangkon si Kristo ingon niya imong manluluwas, probably magmalipayon ka. Pero ang kalipay nga imong madawat, kalipay nga walay katagbawan. Tanawa mga igsoon, no? Kung nakabantay ka ning mga super ka mga dato, na ay daghang mga sakyanan sa ilang grahe, dili gani sila makalukop og gamit. And every time doon ay bag-o, labi na nang gitawag nila mga limited edition, mupalit gyud gihapon. Tungod kay ang mao nga mga butang dili man gyud makahatag og tinuod nga katagbawan. Kini bitang kwarta, damor ka makakitag kwarta, damor man ka mangandoy. Nganuman kay maghunahuna na madayon ka nga mopalit kag mga butang nga kanhi imo lamang pangandoy. Karon dani mo hang ma-afford nga cellphone tag 5,000, 7,000 or probably 15,000 pinakamahal. Pero sultian ta ka, kung musweldo ka ng 200,000 monthly, mupalit na kag mga flagship nga mga phones. By January or February, magawas ang S25 Ultra. Pwede mo pa-reserve na pagka-Desembre. Hapit ra 100,000. Pero kita nga dili ka afford na, dili ka mangandoy. Pero katong maka-afford, mangandoy sila. 1 year pa lang ilang cellphone, ilan ang i-dispose. Kalau abot pasabot maigsoon, ang kalibutanon nga mga butang, dili gyud ay makahatag sa tinuod nga kalipay. Muna nga alang sa atong mga bisita o bisan sa mga church members because probably nahimo kang membro sa simbahan tungod kay imong papa pastor, imong papa deacon o dili ba ka motigduyog, wa kay choice magpabautismo ka. Pero tinud-anay, wala nimo na dawat si Kristo nga imong maluluwas. Karong kagabion, mao kini siya ang
hagit sa Dios kanimo o katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi nga magkita ta, makadungog ka rin ng minsaya tungkol kay tinguha niya nga maangko nimo ang kaluwasan nga siya lamang ang makahatag. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but shall have everlasting life. Imagine na, bugtong anak sa amahan, pero yung gihatag makiigsunan, gidagmalan sa mga tao, gipasakitan sa mga tao, gilansan sa cross, kadtong tanan yang giantos, tungod nimo ug tungod nako. Actually, ito, dili ito tungod sa mga Roman soldiers. Dili ito tungod sa mga Farisiyo. Dili ito tungod kay si Judas, ni budhi niya. Tungod to kay nahigugma siya nimo, nahigugma siya nako, o dili niya tinguha, nga maadto ka sa kalaglagan, tungod kay ang kaluwasan sayon na para sa tao, kay ang Ginoong Hesus mo naghago para nimo. Nataw tang makasasala. Muni masabtan nimo. Ito pang Romans chapter 5 verse 12, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Muna siyang sinful nature. Muna nga mga bata, bisang pag naapasulod sa tagwangkan, makayang apa sa womb, pwede siyang mamatay, kay iyan ang napanunod ang sinful nature. Wala pa na nabuhat nga sala, pero mamatay siya. Pwede siyang mamatay, kay lagi napanunod niya ang sinful nature. Inikahimugso niya makigsunan, tudluan siya sa iyang magpapa, unsay maayo. Dadon sa simbahan, tudluan og bersikulo, tudluan sa pagampo. Pero mabot niya ang panahon nga mamakak na. Nga naman, kay kita nga mga tao na makakta tungod kay makasasala na tangdaan. Wala ta nahimong makasasala sa danimo na tag sinful actions or sinful deeds. Makasasala na tangdaan, mao na nga mohimo gyud tag sinful deeds. Now, granting, mahimo nimo ang tanang butang. Mahimo nimo ang tanan nga mga maayo. Mahimo nimo ang tanan nga pwedeng buhaton. Tinarong maayo ang mga butang. Pero dili gihapon na makatangtang sa imuhang sinful nature. Kaya ang dugo lamang ni Kristo mo'y makahugas sa atong mga sala ug siya lamang ang makahatag sa kinabuhing dayon nga dili nato makaplagan bisag asa. Sumalab ito sa mga kasaysayan, mga igsoon, na daghan nga mga explorers nga ilang ipangitang Fountain of Youth. Ngano nangita man sila sa Fountain of Youth? Kay bisag unsaon natong amping matigulan gyud ta. Bisag unsaon natong atiman sa tong dagway, i-remind ka makigsunan sa tong naong nga matigulan gyud ta. Mao na nga pag-abot sa panahon, igo na lang ta paglingi, igo na lang ta makigsunan pag-recall unsa o kinsa ta kagahapon. Apan bisan pag-unsa kanindot sa imong sugilanon, again, kung wala mo nadawat sa Kristo Jesus nga imong manuluwas, ang ending sa imong kinabuhi, miserable lang sa gyapon. Wala, sa giyon ako, dahil daghan nangita sa Fountain of Youth, kaya lagi dili nila gustong matiguang. Babito na awit na compose, Forever Young, I wanna be forever young. As the camp director sa dugay panahon, no? Ma-recall na ko mag-igsoon sa una, bisan pag-unsa ka tubigon ang basketbolan. Mangita kong pamaagi nga makabasketball gyud mi. Dayon kong announce mingon, okay boys, kinsay gusto magbasketball, pataas ka bot. Tanon man gusto mo dula, sige, produce silhig. Silhig ganoy, pero karon igo na lang kong mutanaw. Labi na nga panayo ning injury nako sa akong tuhod. Kay dili ta hangtod sa hangtod batan-on og kana siyang pagpahinumdum nga nagkinahanglan gid kag Dios. Usas mga higala namo dito sa Kalabugaw, uban ni Pastor Sherwin, namatay gani buntag. Matod pa sa usapon sa mga kaila dito, pag alas 4 nagtingog ang alarm, gipalong sa asawa, grabe hagok siyang bana, iyang gipukaw, wa naman mo tubag. Iya nang giuyog-uyog, wa gihapon. Ug mao to mga igsoon, dito ra gid siya taman. Ambot pasabot, wa ta nasayod kanus ata matapos. Wala ta nasayod kanus ata mamatay. Wala ta nasayod kanus ang katapusan sa atong kinabuhi. Yes, walay masayod dato apan karong kagabhion igsoon. Kung wa pa nimo nadawat sa Kristo, pwede kang masayod asa ka padulong luyo sa kamatayon.
Nga naman, kay si Kristo, mo'y naghatag sa dalan. Ingon pa niya, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. Igsoon, higala, dugay na di ay nagiandam sa Dios ang kaluwasan. Ug siguro ang mong kaluwasan, kay ang iyang anak mismo yung mo'y nag-andam nini, nganhi ka na to. Mabito na, ang balaang kasulatan nag-ingon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kinabundayon makaplagan diha day kang Kristo Jesus ug ato kini makaplagan diha kaniya kay iya gihatag ang iyang kinabuhi bayad sa atong kamatayon sa atong pagkamakasasala ubusa pinagi sa iyang kamatayon nakabaton kitag kinabuhi ug buhing paglaom. Nasayo ba buon sa kalainan sa sweldo ug sa regalo? Of course, kasayo ta. Kanang sweldo, resulta na sa imong paghago. Ang regalo, resulta na sa gugma sa naghatag nimo. O sa may kalainan sa mga ang abi ninyo kung naata sa, for example, sa crowd, mailhan man ang mga Filipino bisan sa pag-abli sa regalo. Kaya uban nga rasa inigdawat sa regalo, drit sa gisi sa rapper. Pero kita, labi nagnindot kay pagkaputos, thrilling yung kayo. Pinakuhagunting, pinahina-hina yun, dili yun magisi ang rapper. Nga naman, putos man po na ito balik. Labi nagnindot yung ribbon. Amot pasabot, basta regalo, ato yun ang ginatagan o kabug-aton. O ang pinakadako nga regalo nga madawat nimo, ang regalo sa kinabuhidayon, nagitanyag sa Diyos kanimo nining haponon. Ang pangutana kanimo, imo bang dawaton? We are called to be saved. Yes. O muna'y purpose sa itong kinabuhi. Muna'y tumong sa itong kinabuhi. Gani mga igsoon, kung atong tanawon, unsa ka importante ng purpose, muna nga walay sakyanan nga walay signboard. Walay sakyanan nga gibutan diha bisag asa. Nga naman, naag yung destinasyon ng sakyanan. Kung naay pambot siya karon makigsunan, mayon niya, oh, dre, sakay mo. Asa man ta, Brad? Asa yung biyahe? Abi, isang asa ni. Posible siguro kayo man, okay, ato ba dito? Ako sabi nga, ato dito. Posible siguro na. Pero sa imong kinabuhi, dili mahimong bisag asa. Kaya kung dili mo madawat sa Kristo imong manluwas, ang impyerno mo'y atong dangatan. Mga igsoon, dili lamang sa kaluwasan, alang kanato nga manakaangkon na sa kaluwasan. Ang Ginoo dunay plano sa tong mga kinabuhi ug sama sa iyang gibuhat ini nagsugo siya sa iyang mga sulugoon kining agalon, occupy till I come. Kaya lagi kita nga mga membro na, kita nga mga nakaangkon na sa kaluwasan, igsoon kana dahil atong kaluwasan dili na mo'y period sa tong kinabuhi. Usahay na yung nagkristono na yung white problema, di man mawala akong kaluwasan. Tinuod. Pero dili na lisensya sa pagpakasala. Dili na lisensya sa pagbuhat sa mga butang na dili kahimutan sa Ginoo. Kung dili, usa ka na siya kasugo, usa ka na siya kahagit nga kanang kaluwasan niya itong naangkon, atong ikapaambit sa uban. Kay maunay pinakanindot nga imong ikahatag sa imong minahal sa kinabuhi. Kanang imong yuta, kanang imong bahandi, kanang imong kwarta, bahimo ng away sa imong mga anak pon. Daghang bitong kabilin nga mahimong problema sa pamilya. Usara ka kabilin ang nasayod ko nga way gailog. Kanang kabilin kuno sa pagkaungo. Butangan akong kuno, ha? Kaya ingon pa nila, kada kunong ungo, kung mamatay na, di man kuno na mamatay kung way mudawat. Munang maingon ang kamahura, kamagwangan, ingnon ang kamahuran, ikaw dawat ana, ikaw pinangga sa tong nanay. Mag-ihaw tagbanok, imog yung atay, amo liog. Ingon ang kamahuran, dili koy. Ikaw dawat ana, ikaw ko'y kamagwangan. Bunga guggas gugma. Amo pasabot na ko makaigsunan. It's alright nga makabatuntag bandit. It's alright mga kaigsunan nga makabatuntas kalibutan ng mga butang. It's alright nga mapahuman natong eskwela ang atong mga anak. It's alright makapuyot ang nindot ng mga Pinoyanan. Okay lang makasakit ang aircon ng mga sakyanan. Pero kung dialang kutob ang atong paglantaw, kung dialang kutob ang atong pagkinabuhi, makigsunan, what is 80 years?
or even 100 years. Kinsa nag-birthday sa Agosto? Kinsa na birthday Agosto? Septembre. Kinsa Septembre? Thank you. Musugot ka, 200 kataman. Bigdo ka. Sister, happy birthday. Mabuhay ka hanggang gusto mo. 250, sugot ka. Bigdo, wala na may pulos na ang kinabuhi. Mag-unsa pa man ko 250. So, tiyan ta, labi na kamang panabot ng 40. Tinuod na nga, life begins at 40. Nga naman, kasabatanon, kapakaon ka bisag unsa. Pero hindi ka 40 ni mo, hindi ka abli ni mo sa karinderya. Unsay subak. Nga naman, kadaghan naman kayong bawal. Mawit ka ng mga senior citizen, dagko kayong discount. Pila yung discount sa estudyante? 15? 15? Ang senior citizen, 20. Dagko kayo discount oy. Plite, 20% discount. Anong dagko ng plite? Kasi senior citizen naman, hindi na magandahang biyahe. 20% discount kaon, pero saan mo na kami man. Kanang sudan nga way asin. Madto kas ko mga syudad, mga sinihan, 20% discount. Huwag yan po'y pulos. Di man na mga to. Nga naman, matuog naman mong tanaw sa lida. Makatuog, magaling magtanaw TV. Ang mo't pasabot magigsunan, mumo na kayong kinabuhi. What is 80 years? Luyo sa imong kamatayon, makighusay, makigatubang ta sa tong Ginoo. Well, we will come to that later. Okay, first point para bata. Sakto-sakto kita yung Ginoo ni Pastor ganiha. Tama ko yung litson tuod. Na yung litson? Ako lang klarohon ba? Kaya basin dahil ko, nakadungog bang ko yung ganaa, basin akong paabutan ba, may litson, di sa kumutiwas, kaya basin giluto pa. Basin ba, hinuunog mo parihatas, sugilano sa anniversary po ito, Pastor? Pinabits mo gihapon. Taasa po kawali sa speaker nila, oy, nakadiktay na mapunto. Sa kataas, ano lang ko sila nga, mga ako na lang siguro tag-una, oy, samtang wali atong speaker. O, nakakon sila. Dasig kang speaker, oy. Isa nga, pag-ibundang na itong speaker. Makaligo na lang taan, nagaligo sila. Wali ka mong speaker, adigod ka, tubanggos dagat ang kuhan, makadungog yapon sila. Wag yung kagawang tayo, nang uli, Pastor. Tunay, usa na bilin. Sa Brad, gantihan ko kas Ginoo kay sa tanan. Ikaw ray pinaka-faithful. Ikaw gyud nagpabilin isa, Pastor. Kaulion na biya punta kayo ko, pero ako may assign ting hipo sa sound system. Lahi po kayo, magsamtang gayaw-yaw ka, bitbito na ko. Kisa na-assign sa sound system. Atong karoon na. Bitaw. Tanawan din ang kinabuhi. Sa gagmay pata, labi na ng preschool, pagwapuhay crayons, pagwapuhay bag, katong guyod-guyod. Inig-elementary na, panindot tayo nag mga notebook, ballpen. Inig high school na, panindot tayo nagtupi. Inig college, pagwapuhay kurso. Inig graduate, pagwapuhay trabaho. Panak-anay sweldo. Inig kaminyo, pagwapuhay bana o asawa. Kanya muna na, mag-reunion, pagwapuhay nagbalay. Pagwapuhay nagsakyanan. Ika nga matay, pagwapuhay glumon. Pradara ko tumatong pangantabot, pasabot, bisa pa nag-unsay atong kahimtang nining kinaibuha. Lumon, day gihapon lang ato ang tumoy. Ug luyo sa tumoy, ingong pa sa puno sa Ginoo, it is appointed unto man once to die and after that the judgment. Mo din ang atong pangandaman kay mo na ultimate purpose sa atong kinabuhi. Tanawan ninyo, mga membro, usahay ato pang isakripisyo Domingo para sa atong pangwarta. We are all guilty of that. Wala exempted ato niya na. Pero mo ni, usahay gani, atong isakripisyo ang atong health, trabaho tagpaman, para makakita tag kwarta. Pero mind you, pagkasakit nimo, gastohon tanang kwarta aron mabalik kag kabaskog. Dili ba tinuod? Ipamaligya ng makabtangan nga pwedeng ibaligya, ipabrindang pwedeng ibaligya nga naman kay lagi nga sakit. Pero sadang baskog pa ang kinabuhi, wala nato nagamit para sa Ginoo. Ingon ang unang Korinto, kini atong lawas templo ni sa Holy Ghost. Kuni ato ning ampingan. Muna bitos mga batanon, dili nato ni hugaw-hugawan. Ganahan daw ko kasi mong balay nga sudlan kag tao nga
Ang sapatos gikan murag naka-apil sa LCS nga nagkalapot. By the way, mga people, balik pa mo? Ha? Ikaw yung nanikamang ka? Kanya, okay ra? Pero kabaw to ha? Pero baho na to. Mapasabot makiksunan. Gitawag dahil tas Ginoo para sa iyahang business. Number 2. But before that, gusto nato ako ning lakbikan sa kadali. Dili tatawgon sa Ginoo sa kabutang nga dili nato mahimo. Pastor Ramon, kung gibutang ka rin sa Ginoo nga mahimo kang pastor, nagpasabot na nga mahimo na nimo, kaya ang Ginoo mo provide sa mga butang nga gikinahanglan. Sunday school teacher, musician, uron sa panamakiigsunan, dili katawgon og suguon sa Ginoo sa butang nga dili nato masimo. Kay dili ang Ginoo sama nitong tatay nga nisugo siyang anak, nakadungog na mo ani, nisugo siyang anak, papalit og tuba, palit itong tuba dong, pa kwarta. Pagtuog palit og tuba nga way kwarta-kwarta, alakaw pong anak, pagbalik hatag na po sa galon, pa tuba. Yan papa, wa balik lisod, ya pagtunog inom nga way sud-sud. Dili nga nang Ginoo, musugo gani ang Ginoo, nagpasabot nga mahimo nato. Kay sa Matthew chapter 4 verse 18, sa gitawag niya ang mga tinunan na, follow me and I will make you fishers of men. Kanunay ko ning gina-emphasize bisag asa kumuadto, basta gitawag sa Ginoo yang mga unang tinunan, wala siya nang utanag unsay ilang qualification, wala sila nang utanag unsay ilang kahimtang, wala sila nang utanag makaigsunan kung unsay ilang kurso. Ingon ang Ginoo, follow me and I will make you. So dili dai po na automatic, naa po yung process. Ingon si Christ, I will make you. Muna mga batanon diri sa dapa. Tuguti lang yun ninyo ang inyong kinabuhi, mahatag mas tugyan ninyo sa Ginoo. Sukmate ko ninyo 20 years from now. Pangalagan og seryoso. 20 years from now, sukmate ko, mayong kang nagmahay ko, pastor, nganong gihatag na kong kinabuhi sa pangalagan sa Ginoo. Kaya I tell you, basta ihatag nimo ang imong kinabuhi, dili og dili gyud ka magmahay. Before kumadto sa kaduha, gusto din akong i-share, may kaya akong nanimduman, ang kinabuhi ni John D. Rockefeller. Nakailan mo kinsa si John D. Rockefeller? Makahinumdo na po ko mga igsuon. Yatong dito sa classroom. Ingon ang maestra. Okay class, our lesson for today is about Christopher Columbus. Kinsa mas Christopher Columbus? Wa gyud nakatubag. Nasuko gyud may maestra kasi unang panahon pwede pa mas pasuko. Ang pinakabugoy abin mo brother, pinakabugoy sa klase mo ipataas ka mo tay, ma'am. Isa arang-arang. May paling pinakabugoy, pinakasabaan, pinakaabsinos. Pataas pa gamot. Sige, yung sa daw, kung saan niya. Basig taga-pika section na, ma'am. Layas. John D. Rockefeller. Kinsas John D. Rockefeller. Siya ang i-consider nga pinakadato sa tibuok kalibutan mga 1970s or 1980s kung hindi ko masayo. Sa edad niya nga 25 makaigsunan, siya ang nag-control sa pinakadako nga oil refinery sa Amerika. Busa pag edad niya 38, siya ga-manage sa 90% sa oil refinery sa Amerika. Pag edad niya 50, siya nag-iisip ng pinakadato sa iyang nasod sa tibok niyang kinabuhi. Pero pag edad niya 53, nisugod og deteriorate ang iyang health. Sa masakit gingon ako ganiha, basta masakit ka na, ibaligya, ihatag, iprinda, unsay pwedeng iprinda. Muna makaigsunan na nagibati ni Rockefeller ang grabe nga sakit sa kalawasan, grabe ang hair loss niya, halos dili na siya gani makakaon, bisan usay ang sabaw, maglisod pa siya kaon, maglisod siya higop. Og tungod niya na,
ang iyang mga physicians kay kining mga dato kompleto man mga doktor. Ingon iyang doktor nga dili kay doktor, mga doktor. Ingon iyang mga doktor, sir, murag lisod na gyud kang mabuhi. Ug dito niya na realize mga kaigsunan nga ang iyahang bahandi walay pulos, sanglit dili man yan madala sa iyang lubnganan. Tungod diadto, yang gitawag yang abogado, yang mga accountants, mga manager, kay iyang tinguha nga ang iyang bahandi, ang uban nini, ang porsyento nini, iyang i-donate sa mga charities, ihatag niya sa mga hospitals, o pag-research alang sa mga development sa mga tambal. Kung abi ninyo makiigsunan, bisan tinuod kung igdo na to, nabuhi siya hangtod sa 90, edad nga 98. Kaya after siya ipanghantag, wa mo po siya nadayog kamatay. Pero po nagimahayan mga igsunan tanan. Ingon pa niya sa iyang diary, God taught me that everything belongs to Him, and I am merely a channel to fulfill His wishes. My life has been a long, happy journey, full of work and play. I let go of worry, and God was good to me every day. Muna mga kaigsunan, 1800s rather. 1800s si John D. Rockefeller. From 1839 to May 23, 1937. Makita na to mga igsoon nga ang bahandi, dungog, posisyon, kabtangan, anything ato ng biyaan. Pero ang imong kinabuhi, kung imong ihatag sa Ginoo, imo nang bawnon luyo sa kamatayon. Mo na nga atong tun-an ning kaduhan ning kagabhion mga kaigsunan. First, ato na tunan that we are called to do God's business. Number 2, matun-an nato mga kaigsunan that we need to do our task faithfully. We have to do our task faithfully. Dito sa camp nangutana ko unsa kalainan sa importante o gikinahanglan. Unsa ganito? Sister Pato? Nakahinomdom pa ka? No? Unsay kalainan sa importante o gikinahanglan? Panahon na sa tong rules and regulation. Ama Zeros, hinomdom pa ka Zeros? Dahil gilakaw, sige. Ipaisultian ako ninyo. Labinas mga young people, para ni sa inyo mga young people. Ang kalainan sa gikinahanglan o importante, mo ni. Kanang importante mura nag-ikaw. Importante ka pero wala ka kinahanglan na. Katawa mo kay Inday. Sakit no, coach? Feeling nimo importante ka pero wala ka kinahanglan na. But pasabot na naay mga importante pero pwedeng wala. Kisa naligo karong hapon eh. Importanteng maligo pero dili kinahanglan maligo kung maapil ta og anniversary. Now, pero ang mga butang nga gikinahanglan, mga butang nga importante nga dili pwedeng wala. No? Just like sa cellphone, importante nga magka-cellphone, pero dili kinahanglan nga katong tag 90,000. Kay ang text, ang chat gikan sa cellphone nga tag 90,000, mao ra gihapon sa cellphone nga tag 5,000. Ang kalainan lang nakabantay siguro mo sa post, kanamang ipang post sa Facebook na ginakabutang shoots taken from morning at one para gyud maklaro kintahay ang ilang cellphone mahalon. Kanang magpasilpi-silpi at tubangan sa amin, kabantay mong ang naong gisalipdan nga naman ang cellphone may ipakita na di man naong. Now, pag-ingon nato nga kinahanglan gyud nga atong buhaton ang atong tahas faithfully, buot masabutan na makigsunan walay laing paagi. Kaysa dihang gitawag sa agalon ang iyang mga sulugon, ang mga sulugon, kung imong tan-aw dinhi, sila nagtrabaho gawas adtong usa. Og mo na mga igsoon nga mahinungdanon kayo nga ang pulong sa Ginoo masunod nato. Ingon pa pulong sa Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Nga sa atong kinabuhi, unahon na nato pagpangita ang Ginoo. My dear young people, timan ini. Naana po ini chat na ko kaganiha, Pastor, ako yung isaad. Gabisan pa ko na nga akong mabana, dili pareha nato. Pero
mo mangalagad gyud ko sa Ginoo. Ako sa gingnan, sister, I hope nga imo nang mabarugan kay dili ra ko karon nakadungog niya na. As young as 18 nakadungog na ko ng istoryaha. And sadly, 99% sa naingon nga mga lagad sa Ginoo in spite of mo ni mo na kay lagi gigugma ang Ginoo ni end up nga miserable ang mga kinabuhi. Seek ye first the kingdom of God. Now, sa Hebrews chapter 12, ingon diha, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand of God. Pero kung balikon nimo mga kaigsunan ang verse 1, ingon pa diha, let us lay up aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us. Dili ta maglahi di ay. Ang kinabuhi ni Brother Raymond dili ako, dili mo kinabuhi ni Pastor Peter. Mo nang mo focus ko sa akong track, no? Mo focus ko sa musubay ko, mo focus ko kung unsang tahas kag gihatag sa Ginoo nako. Nganong magsige mo kog paghilabot ni Pastor Ramon, nganong hilabtan man ako sa Pastor Peter, nga gali di masala ko gustong hilabtan ko sa uban. Mo po na ang atong kinabuhi, ar mahimo nato ang atong tahas faithfully, ayaw tan-awa ang imong tapad. Focus magpangalagad sa Ginoo. In fact, kanang imong tapad, kung dili na Kristohanon, gamito na sa kaway, pag-discourage mo. Kanang moingon ka nga, waram na gyapon pulos ang tanan. Moingon siguro ka nga, nganong kinahanglan ta mo focus atong kagalingon. Dili selfish kapag ka-focus Ang utas mo tanaw na to unsay gihatag sa Dios nato ug muna gamito nato sa magpangalaga nato niya. Kay usahay, samas giyon ako sa ladies, usahay ang atong focus to amod dili lang ko diha kay sila ra kay di ko kamao. Hatag ang task sa atong pastor pulos ta dili kamao. Di gid ta makamao. Buot pasabot ampo na to Lord unsa man ang gift nga imong gihatag nako. Kay usahay ang atong tan-aw sa atong kagalingon murag kag puspuro. Unsa ka importante nga usa ka palitong puspuro? Murag wala no. Pero imagine kung usa mong palito, way tindahan, wa kay kapangayuan. Sama sa piso, dili na to sa makita yung value, hangtod nga wala ka dito sa tindahan kay magpa-load ka, o na 99 ray mong kwarta. Kining palito, kung dauban ka na to ning kuan, kaya ni dauban? Kaya. Makaluto ni kanon? Dili? Okay. Buot pasabot, by itself, pwede siyang walay mahimo. Pero kung gamito nimo sa sayang purpose, dako kayo sa mahimo. Kaya kung imo lang pasigahon siya lang usa, of course, dili na makalungag. Samot na digin mo siga. Pero kung gamito nimo sa sumala sa iyang purpose, ay nako, bisag bukid, pwede nimong dauban. Bisag pinakasakong ilungag, pwede niyang dauban. Pero kung siya lang usa, wag isigapit. Ipasiga nimo, taod-taod, mawala. Mawala ang atong kinabuhi. Kung atong kinabuhi, gamito na to sa ato lamang kinaugalingon nga katuyuan o dili sumala sa purpose sa Ginoo, murag gitag palito. So kaya na to balik siga, basig pwede na. Man to nga manigaryo hay dia kamurag may mo dagdag kot. Ayan. No? Simple kay siyang siga. Dili ka siya mabot og 5 minutes. Pero gamito nimo siya sa saktong purpose. Ang resulta is unlimited. Mao nang imong kinabuhi. Tanaw kasi ko galingon wa kay talent. Tanaw tas ko galingon wa tay gift. Tanaw tas ko galingon wa tay mahimo. Yes, probably. Pero tuguti ang Ginoo mo gamit nimo. Sama sa kapuspuro. Ang resulta will be unlimited. Ingon ang verse sa Romans, Hebrews 12, let us run the race with patience. Nga naman, yung atong kaaway, mo discourage gyuday nato. Luyahon ta sa atong kaaway.
No, samtang naminaw kanyo, kaya, sinyasin imong inyong speaker ka, gutom makikalako-lakaw diha, kaya parang nga, magkamalay ba? Gutom na kayo. Yes, ang atong kaaway discouraged na niya. Wala trabaho. And sometimes, subok pumalandungon, nga gamiton ang atong mga churchmates, gamiton ang ato ang pastor, gamiton ang bisan kinsa aron ta ma-discourage. O ma-discourage mo ta, tungkol kinakatutok man ta nila. Pero kung atong pagtutok ngadto kang Hesus, tungkol siya lamang ang perfect makigsunan nga example nato, ano mo tutok man ta sa kinabuhi suban? Wala ma-discourage ta. Wa pa nato na-realize nga samtang nagtutok to suban, naapoy uban nga nagtutok nato. Nga ini ka-discourage nato, sila po ay ma-discourage. Bisan, uy, wa naman ang galagad ang invite nako, di na lang po ko. Sa ato pa makigsunan mo na nga ang pulong sa Ginoo nagingon, looking unto Jesus. Ikatulog katapusan. Angay natong seryosohon ang trabaho nato, ang pagtawag nato, because we will give accounting, judgment when our master returns. Basahon nato sa teksto mga igsoon. Pagbalik sa ilang agalon, ipatawag sila. Usa man nahitabo? Ang usa ningon, Lord, ang imong gihatag nako namunga og napulo. Gini sa good and faithful servant. Ang usa nakadawat siya og kun imong tan-aw diri, no, labi na sa verse 15 hangtod sa unahan. Nakakita siya makaigsunan og 5. Gigna sa siyang kagalon, thou faithful, thou good and faithful servant. Wala na ingon ang Ginoo o nganong 5 raman imo ang iyang napulo. Tungod kay ang atong tulubagon, tubagon nato sa Ginoo ang mga butang nga iyang gikatugyan nato. Buot pasabot dili mangutana ang Ginoo niya ni Pastor Peter. Pastor Peter, nganong dili man kamo gitara? Kaya dili ba sa gitarista? Buot pasabot dili pangutan-on ang Ginoo. Dili si pastor pangutan-on sa responsibilidad nga gihatag nako. Dili pud ko pangutan-on sa responsibilidad nga gihatag kang Pastor Ramon. Mao pud na ikaw. Muna matagusan nato. Dili ta pangutan-on sa Ginoo sa mga butang nga wala na gitugyan nato. Unsa may naan nato kitang tanan. Ang atong kinabuhi ug ang atong oras. Lahi bang imong alauna sa akong alauna? Ora. Lahi bang imong kinabuhi sa akong kinabuhi? Maura. Probably sa mo bas, bubu lang nga yung kinabuhi ng kalibutan na. Ako ba siguro tag-as, pero usara, the same nga kinabuhi. Huwag mo na angay na itong ampingan. Muna nga angay na itong invest para sa kahimayaan sa Ginoo. E kung tanaw ni Mang Lucas, Kapitulo 10, versikulo 2, o ikaduhang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 5, mga tubang tas Ginoo, o kadto magibuhat na to secretly madayag. Kining mga young people, no? Makamaon na ta mga barkada. I'm not saying nga di ka mamarkada. Dapat ang makristanon himarkada. Pero nasayod ka, kanus ka dapat mukuyog, kanus ka dapat ignatoon sa mga butang nga dili nimo angay buhaton. Kay magsugod din ang tanan sa una lang. Tilaw lang. The moment nga mahimo nimo na everything magsunod-sunod na dayon na. Bot pasabot lig-una ang imo ang commitment diha sa Ginoo. Sa unang panahon, kibaw may unsay among ginikanan kibaw kung sa orasa may kuan. Kung sa orasa gyud human ang klase. Di pa may kapasangin og research kay sirado mang library. Karon kinaan na mas Google, pero nganong kinahanglan mag-overnight man ngadto sa classmate. Nganong kinahanglan mag-overnight ngadto sa dagat mag-research. Wala dito din himuon ang mga butang kay lagi ato-ato ani. Sekreto ani. Di na nagkakabalibad sa sunod, kaigno man ka sa una lagi bi. Kadto lagi bi. Di gani ka mo kuyog na mo, isumbong ka na mo dito. Mao na mga igsoon, mga batanon, mga Kristohanon, usa ka butang nga angay natong timan-an ug angay natong butang sa tungunaw na kining prinsipyo sa kalibutan karon nga do what makes you happy. That is wrong.
Ingon nga Kristohanon dili nato buhaton unsay makalipay nato. Hinuno buhaton nato unsay makalipay sa atong Ginoo. Kay kanang talang butang, masikreto man o madayag, mubalik yun nimo og manubag kanyana sa langit man o dinhi sa yuta. O sabot nako. Tan-awa ng sikreto kasi sigarilyo sa bada inom-inom. Tan-awa ninyong kalibutan sa complicated. Wala bisyo din bisyo dito birthday mag-wish og good health. Wa ka kuyapi. Ngayo kas Ginoo good health na imong gihimo nimong kanang unsa nang tapa, gihimo nimong tapa ay imong baga. Pabuslot magani ng sin sa aso sa sugnod. Baga pa kadato nga made of flesh. Mo bitara silent killer ang cancer sa lungs. Dahil tagingon, sige lungs. Ang matay mo kita tanan. Buot pasabot nga ang kinabuhi nga wala diha sa Ginoo miserable bisan pa man kung atong tagbaw ng atong unod, tagbaw ng atong kinabuhi sa kalibutanong mga butang. Diyan natas tumoy si rich man o si Lazarus namatay sa Luke chapter 16. Si Lazaro nangandoy lang nga makakaon. Pero ang dato kasayo naman to sa dato, di ba? Wadto kag Jollibee, mahibaw-an mo ng dato kanang kita nga pobre. Nga naman kita nga pobre, simot lahat, wagi mabilin, kumakaon, pambukog, apilog kaon. Pero ka mga dato, sa lagpaak, binag unod. Kung tanawan mo sa Luke chapter 16, nakandoy yung totoo sila sa magkakaon sa mumho. Kaya bisan sa paggamit natong tawil ka ng mga tissue sa paradya, mahibaw-an ng pobre yung dato. Kaya kini mga dato, pinaanaan naman eh. Pero pobre, saka excited na ito mukaon, paningtod tagbayo, trapoy. Yung sa'yo makalimutan nga wata sa itong balay, sikmahan po sa natong tawil. Namatay si Lazaro. Namatay dato. Kung basahon ni Luke chapter 16, dako dyan kay kalainan o realidad sa kinabuhi. Kaya sa Luke 16, giingon ito, and the rich man died and si Lazaro namatay, wala gisgutan kung gilubong ba siya. Pero ang taong dato na gibutang gida o gilubong. Kay bisan sa sementeryo mahibaw animo ang dato pobre. Dili lamang sa inatuon sa kataas sa mga sakyanan nga gasunod sa gilubong. Sa snacks na lang. Kay katong mga dato, katong yung mga Diyos nga mahalo ng ato, katong mga puto sa scooter. O di ba? Pero ang kalainan, ang dato gilubong probably makigsunan mahalon kay lungon tag 200,000 300,000 ang kalainan kay wa siya nakadawat sa kaluwasan pag mata niya tuwa siya kalayo. Si Lazaro gilipay dito sa sabakan ni Abraham. Balik ko na kung pangutana, what is 80 years kakahmugaway niya ng kalibutana and bagantos eternally nga wala kay Ginoo tuwa ka sa impyerno. Sama ni Lazaro nagantos pila ka tuig namatay, probably wa gani nilimos niya, pero karon gilipay sa presensya sa mga madrunda uban sa mga naguna nato alagad sa Ginoo. Sa daghang tagbayng plano, daghang tagtinguha. Lucas kapitulo 12, nakita ni Buda katungo sa kataong dato yung oh, grabe ang akong abot, sabi akong buhaton. Bungkagon ko ni akong buliga, o padak-anak ko, o ako igdon akong kalag. O kalag ko, paglipay, pagmaya, kay giandaman ka na sa tibok nimong kinabuhi. Ingon ang Ginoo pagkagabi, o fool, thou fool. Karong gabi, kuhaw ring imong kalag. Muna sa example, makigsunan, sa maayog plano sa ugma, pero wa na ugmaan. Sa umanin mo na, maayog kay plano niya para sa ugma. Pero wa na ugmaan. Pag mata siyang kapad, uy, kaging na. Usa pa ito yung kwarta. Unsaan pa ito yung bahandi. Pero, kung ang atong pagpangalagad, kinasing-kasing o tinudanay para sa Ginoo, ang atong kaluwasan, atong naangkon, o atong gitugutan mamunga sa atong kinabuhi, igong pa sa unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 58, igong pa ni Paul, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know, that your labor is not in vain in the Lord. Dili kawang ang atong paganhi dinhi.
Dili kawang mga bisita inyong pag-anhi, ilabi na gyud kung inyo nadawat o dawaton karon si Kristo ingon nga inyong maduluwas. Dili relihiyon inyong dawaton. Karang ningon nga, na usab na siya, sukad siya na baptist. No! Dili ang pagkabaptist mo nakausab na. Nausab ang iyang kinabuhi kay iyang nailhan kung kinsa si Kristo Jesus ingon niyang manuluwas. Sa dili pa nako basahon or dili pa nato basahon, andaman ninyo, paklian ninyo yung mga Biblia sa Revelation chapter 22 verse 12. Ato na dugang nagbasa karon. Now, 22:12. Natay mga gadgets. Ang atong panahon karon panahon na sa mga gadgets. Kami sa una sa elementary pa mi, among pangandoy mapalitan lang mi atong ballpen nga upat ka bukolor. Karon mangandoy ng cellphone sa elementary pa. Pero dili ta mo focus. Mo focus ta sa gadget mismo. First time nimong gunit sa gadget unsaon imong pagkabalo nga inganaon na siya. Doon na kay manual. Every time nga maguba ang gadget, asa ka badto? Badto ka sa technician. Kaya ang technician na hibalo sa pag-ayo, sa unsang pagi, tungod kay ang mga technician ilang gitun-an ang manual gikan sa manufacturer. Kaya kung if there is someone nga nasayod unsaon paggamit, unsaon pag-repair ka ng usa ka gadget, ang mga manufacturers, right? Di ka pwede ang imong cellphone Samsung adto ka magpaayo sa iPhone. Adto ka sa Apple, paayo na ko lang cellphone. Kasabaan ka. Ignon ka, ma'am, sir, dili man ni para dili kini mo cellphone, dili na para dire. Muadto gyud ka sa para sa imuha. Mo na atong kinabuhi. Kung karon kagabi daghang kag problema, daghang kag giantos, daghan kag unsa mga pabati, wa ka kasabot sa imong kinabuhi. Probably it's because wa nimo nailhan ang tag-iya sa imong kinabuhi. Mo nang wa ka kahibaw sa imong kinabuhi. Unsay dagan sa imong kinabuhi, miserable ang dagan sa kinabuhi, kay wa man kay relasyon sa tag-iya sa kinabuhi. Wa kay relasyon sa tinubudan sa kinabuhi. Pero kung imong madawat si Kristo karong kagabion, wala ang Ginoo nagsaad nga wala na problema, naagi hapon. Pero yung pa sa John chapter 16 verse 32, these things I have spoken unto you that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Gidaog na ni Kristo ang kalibutan mo ng kalibutan, dili makapildi sa iyang mga anak. Di ba? Anak pa niya, gidaog na niya ang kalibutan, kala mapildi man tas kalibutan. Probably temporarily, we will suffer defeat. Pero hindi mo defeat is a temporary condition. Giving up is what it makes permanent. Pildi ka karon, pakyas ka karon, padayon. Padayon ko sa pag-eskwela. Nahagbong ka ng subject, padayon. Take 2, take 3. Eventually, makapasara ka. Mga laki, na mga estudyante na itong mga laki, mga youth, kanang gamitin o gradong 75, salot yung kunin nyo dong. Kanang mga scholar, 99, 98, o atong kas-college, plat 1, no, makagrado lang 1.5, mag-uol na. Pero kining gamantinir og 3, maka 2.9, 2.10, pwede na yung lipaya. Pero kanang gamantinir og 3, salot. Na naman, kaya kanto mga scholar, gamayng ligas, 1.8, 1.5, mudos pa yun. Pero kining 3, gamayng ligas, hagbong naman. So na-maintain, salot. Usay nga natong kinabuhi. Kinahanglan natong ihatag yun sa Ginoo. Kinahanglan yun nga ihatag sa Ginoo. Kaya bisa pag unsay grado nga itong gimaintain ng kinabuhi, di yun tamahagbong basta kay siya gigunit na to. Katapusan, basahon na to, Revelation chapter 22 verse 12. Manindog tapaliw. Pinadayag, Kapitulo 22, versikulo 2. Makita pa ninyo sa inyong mga kwan. Akin yung mga batanon, kita pa kayo eh. Probably apps ang inyong gamit, okay lang. Revelation chapter 22 verse 12. Dunganan na ito sa pagbasa. Kung nakita na, ready begin atong basahon. 1, 2, 3, go. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Sa ada ni Kristo Jesus, muna nga wala gyoy masayang, walay mausig sa itong pagpangalagan. Pero alang sa mga membro sa DAPA, mga membro sa sister churches,
Mga lagad ta, dili tungod kay naay ganti nga gisaad. Mga lagad ta, tungod kay nahigugma ta sa atong Ginoo nga luluwas. Selfish ra pud kayo na mga lagad ta tong kinay ganti. Kay bisan pagdili ta gantihan ang atong tibok kinabuhi, bisan pagbabuhi for million years. Gamito na to sa pangalagad sa Ginoo, dili pa naigo nga mobaw sa kaluwasan nga gihatag sa Dios kanato nga libre. Sa among mga bisita, mga higala, karong kagabion, dawata si Kristo nga imong manluluwas. May kapastor wa ko kasabot niya na pwede kang mo-approach si Pastor Ramon. Pwede ta maghisgot pagkahuman. Kaya again, ang gitanyag sa balang kasulatan dili relihiyon ang imong pagpakirelasyon sa Dios. Kung human niya na unsay sunod, later na kabalaki. Importante nga madawat nimo si Kristo nga imong manluluwas. Kay hangtod nga dili nimo madawat si Kristo nga imong manluluwas, wa gid mo relasyon. Imagine na to example last example. Imagine na to ulit tao ko. Tagaan ako siya house and lot with car. Tanan ng mga modern gadgets yata na ko niya. Pero hangtod dili niya dawaton ang love na akong gi-offer niya, wala may relationship. Nakabalo siya unsa na ko sa kay gugma. Nahibalo siya unsa na ko siya ka-love. Nahibaw-an niya unsa akong gihatag niya. But again, hangtod nga dili niya dawaton ang love na akong gi-offer niya, wala may relationship. Nasayod ka nga si Kristo na tao, nasayod ka nga si Kristo na matay, nasayod ka nga si Kristo nag-antos para nimo. But hangtod nga dili nimo dawaton si Kristo nga imong manluluwas, wala kay relasyon sa Dios. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kanila nga nagdawat kaniya, sila gihatagag kagahom nga mahimong anak sa Dios. Ayha pa dita himuong anak sa Dios. Sa diyang gidawat nato sa Kristo nga atong manluwas. Kay dili day igo nga nasayod ta, dili day igo nga nahibalo ta nga naay manluluwas nga na tao namatay kilubong na banang para nato. Kung dili dawaton nato ang gitanyag ng kaluwasan, libre pinagi kang Kristo Jesus. Magampon ta. Dalaygon ka o Dios ning taknaas kagabi sa hinumdum nimo kanamo sa imong dakong gasa nga imong gihatag kanamo nga mao ang kaluwasan pinagi ni Kristo Jesus nga among manluluwas. Salamat sa imong mga pulong naghagit kanamo nga mga membro sa simbahan to serve you faithfully and to give our all sa among pagpangalagan. Thank you Lord sa imong gugma nga in spite Lord sa mga failures ug sa among mga weaknesses, kanunay kang nagpaabot kanamo kanus-an namo ihatag ang among mga kinabuhi diha kanimo. Lig-una ang imong makatawhan o Dios. Ikaw nasayod sa among mga kaluyahon, sa mga tinaguan namo nga mga bisyo. Ikaw nasayod sa tinaguan namo nga mga kinaiyag, mga batasan Ginoo nga dili mahimong panalangin sa uban. Amo king gitugyan karong kagabion o pinaagi sa imong grasya, usba kini, usba kami, usba nga among kinabuhi, nga among kinabuhi mahimo gayong kapanaminan, mahimong example kung unsa ka maayo, kung unsa Ginoo kagamhanan ang imong grasya kay kini makausab gayud og kinabuhi. Among gi-pray kung kinsa man sa mga bisita nga panakaangkon sa kaluwasan karon. Lord unta pinagi sa imong gahom. Maangkon nila ang kaluwasan. Maangkon nila Ginoo ang kinabuhing way katapusan. Pinagi sa pagdawat nila ni Kristo kay ilang magluwas. Dalaygon ka sa way katapusan. Ang kadaugan diyan kung karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Magaling ko sa balik. Amen. In behalf sa Copper Hills Northloop Missionary Baptist Church, among gipabot among mga pagpasalamat, mga pagdaig sa Ginoo sa tulog ka tuig nga gihatag sa buhaton nimo. When we started the work in April few years ago, wala mi magdahom, no? Wala gyud mi mag-imagine ni pastor nga maabot ta diri sa pa. Pero by the grace of God naay buhaton ka. Kini makay sa una nga na din himo manikoy ni pastor pagsugod sa napa. Mo ni ang I don't na pa makikapi atong letter pastor. Wala itong copy na ko. Kinumdong ka itong copy letter ako ipangayon nimo. But anyway, one thing, ang Ginoo umayos ng kinabuhi, gamiton taniya ug dad-og dito na sa dapit nga didto mahimong mabungahon ang atong mga kinabuhi. Amen. Dalay ko ng Dios Lord. may gabi ka.